Yo, di punggol. At yun, nandito ngayon tayo sa ating reaction video na kung saan nandito tayo sa Pinas News Insider. At ito na nga, kakapasok lang, balik Blue Ribbon na si Marcoleta, si Bac, si Lacson. Sobrang kahihiyan inabot sa Senado. At yun, paalala lamang, ito reaction video lamang. Bahala na kayo, maniniwala kayo. Hindi. At yun, play na natin. Pakinggan nyo itong banat ni Marcoleta. As in, dinurog niya dito si Lacson. Naku po, ang lupit dito. Durog si Lacson dito. Now here from the other camp, the minority bloc, and former Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta joins us tonight by phone. Good evening, Senator Marcoleta. Good evening, good evening. Welcome to the big story. Firstly, did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee, where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did No, you... our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country, which started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatangu-tangu lang. So when can the Filipino people await really the submission of a final report? Kasi ang mga tao, they're agitated, they're frustrated. Galit na galit ang mga tao, ninakaw. Nilang ninakaw, nilimas ang kaban ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo kahit partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report? In the history of the Senate, karaniwang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Okay, pero We encourage them to do that. all right. Now, Senator... Ayan yung nirereklamo kasi nito ni Lacson eh. Inunahan daw sila. Eh parang sinasabi ni Marcoleta, ang bagal mo eh. Nakatingin lang kayo eh. Ang tagal na nito, mantakin mo last year pa to. Biruin mo mga kabalits natin na talagang umanaya, last year pa pala to. O talagang ito umano nga, si Lacson tila nga ba nagpabanjing-banjing lang umano at ito nga yung nagiging tugon dito na tila nga ba ngayon. Ang napapansin dito ngayon banat bay na ito umano nga nagiging hakbang ni Lacson talagang pabanjing-banjing umano. At yun, tuloy ba natin? Hanggang ngayon, walang nadidiscover. O sasabihin na naman nila, kaya nga alam mo, panakipbutas yung mga senador eh. Mantakin mo ang binabanggit pa lang from the very beginning si Romualdez tas ang kinulong yung senador. Sinong gago yung ganong klaseng diskarte? Di ba? Napakakalokohan eh. Oh, tapos ngayon, pagrereklamo ka kung mabilis yung iba. Ping says it belongs in the trash can. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung tatlong hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung tatlong hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din? Pati yung kanyang, pati yung kanyang 2 privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun? Wala namang ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan ninyo. Baka naman may mapulot kayo dito. Baka naman makatulong ito. Because ang ginamit namin, hindi namin sarili ko. We never
use our own opinion, our own perspective, hindi. We utilize the same people. We use their testimonies, individual and collective. So, anong basura doon? Hindi man lang niya binasa. Congressman Marcoleta, nung sa huling... Senator, sorry. Hindi ako sanay. Senator Marcoleta, before the last Blue Ribbon Committee hearing, no, Dapat binara mo yun, Senator Marcoleta. Parang minamaliit ka. Tanggal mo yung franchise to. Very lang. arrange nga si Senator Ping Lacson na papuntahin yung si alias Maria at alias Joy para nga po mag-establish ng connection with Martin Romualdez, no, and the Discayas. This is in the absence of Orly Guteza. Hindi po ba kayo na-satisfy na mukhang may ginagawa naman siya to make that connection? I know in the press con you said na parang siya yung sumasagot for them. Ikaw, kung ikaw ang nagtatanong sa kanila, siya ang sumasagot, what will you feel? Nayari ka doon, ate. Yari ka. Hindi, biro naman. Hindi naman niya binabara. Kayo naman. Yun na, no, nayari rito, yung tagapagsalita dyan ng mga kabalits natin. At yun, tuloy ba natin? Hindi tatama naman eh. Kung ikaw yun, ang tinatanong mo yung dalawa, iba sumasagot. Di ba? Medyo obvious. Obvious na obvious. But, well, in the same vein, Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Discayas. Nako, yari ka dyan, te. Sigurado yan. Yari ka dyan. Yan yung mga tanong na hindi mo dapat tinatanong kasi ako na. Gusto mo ako sumagot. Ako na sasagot. Ay, hindi. Wag na. Si Senator Marcoleta na lang ang sumagot. Like what? Well, let me cite yung kine-question ninyo yung restitution, which somehow... I'm questioning the restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Pinipilit nila yon para makapamili sila kung sinong mag-a-apply. Paano ito? Sinong magsasabi sa kanila kung magkano i-restitute ng mga Discayas? Alam mo, yung civil indemnity will only be available pag sinabi na ng korte yun eh. Hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, doon muna kukunan ng restitution. At saka matindi yung ginawa nila sa restitution, ha? Bakit? Finris nila ang account. Lahat ng account ng Discaya, finris nila. Tapos, gusto nilang magsole ng pera. Paano nga nila gagalawin yon? Paano nila i-withdraw yon? Paano nila isosoli yon? Finris nyo na nga. Yun na nga mahirap ng mga kabalits natin na kung saan naka-freeze na ang pera o yung bank account nitong mga Discaya na kung saan talagang hindi na makakapag-withdraw o hindi na tuluyan pang makapagsaoli ng pera na ito nga ang nais-nais ng ating gobyerno. At yun, tuloy pa natin. Tapos sasabihin nyo, hindi kasi siya nag-restitution kaya hindi siya pwedeng pumasok sa WPP o yung Witness Protection Program. Gago pala kayo eh. Yun lang. Tanggalin nyo kaya yung freeze para maisoli sa inyo. Ayan na nga, finris nyo na, nasa inyo na, ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kaya ka nga finris eh, hindi mo na magalaw yung pera. Ibig sabihin, gobyerno na ang may ano niyan. Kung gusto nyo talagang ibigay sa inyo, tanggalin nyo yung freeze. Ipa-withdraw nyo sa kanila, samahan ninyo. I-withdraw nyo mga 1 bilyon, 2 bilyon, bigay nyo kay yung may pangarap maging presidente. Di ba? Tapos sabihin, restitution nyo. Magko-compute. Magkano? Baka pagmula ng corruption yun ang sinasabi ko sa kanila. Kung wala sa batas, bakit nyo pinapalitan? Hindi ba, you are bending the law. Siyempre, yan yung expertise ng mga Rimulya. Bending dalo. Kasi mga loko-loko. Si Discaya pinagtatanggol ko doon. Nagkataon lang si Discaya, siya yung kauna-unahang nag-apply under the WPP. Ang problema,
bago pa ma-process yun, nagsalita na yung dating DOJ secretary noon. Hindi ko basta-basta ipoprocess yan hanggat hindi niya sinusoli yung pinagnakawan niya. Nakakita ka ba ng ganon? Nasa batas ba yung ganon? Senator, Wala naman akong makuhang iba ng mga testigo para ang mga lalaking isda ang maituro. Mahirap ito mapapasanganib ang buhay, kaya nga meron tayong WPP. Pero, Kung ang batas na para sa kanila hindi gagamitin, bahala na sila. Pero yung sinabi pong statement ni Curly Discaya nung hearing na yon na parang sila pa ang ninanakawan, ano naman ang inyong pananaw doon? Sarili niyang opinion yun eh. Boo! Yun ang pakiramdam niya eh. Akala nyo kakampihan ni Marcoleta, ha? Eto kasing mga media na to, galit na galit to kay Marcoleta eh. Dahil yung mga kasama nila, tinanggalan ng prangkisa eh. Akala siguro nila kakampihan ni Marcoleta. Opinion niya yun eh. Problema niya na yun, sabi niya. And then, tsaka tinan mo ha, eto. Kung dinidepensa ni Marcoleta, di sana, pag tinatanong ng mga senador, si Discaya, si Marcoleta sumasagot. Yun ang dinidepensahan. Tinuturuan. O kaya aabutan niya ng apidabid. Katulad ng ginawa ni Remulla kay Bernardo, idabutan ng apidabid. O di kaya naman, katulad ng ginawa ni Lacson, na pag tinatanong at inuusisa yung witness, siya ang sumasagot. Bakit? Pag tinanong ba si Discaya, siya ang sumasagot? Si Marcoleta ba? Anak kayo ng wewe ah. Pare-pareho pala kayo eh. Di ba? Pinampihan ko ba siya doon? Hindi, Ang gusto kong hindi naman gusto po, kong malaman, parang paano ko nag-aabogado sa kanya? Paano ko nag-aabogado? Paliwanag mo ngayon! Na kapag ako Paliwanag mo ngayon! Bakit nag-aabogado? nagtatanong, siya ang sumasagot. Ginawa ko ba yung kay Discaya? Ay, Yo. kay Gutesa? Nung tinatanong ba si Gutesa, ako sumasagot? Yeah. Nung si Gutesa ba Ito na yung malaking nagiging tila nga ba ngayon batuhan ng umanaya kontrahan pagdating nga sa kanya-kanyang nagiging testigo nga na umano itong si Lacson talagang siya umano ang tila nga ba sumasagot sa mga batong ipinupukol ni Marcoleta o mga tanong na nais na malaman. Itong si Lacson na nagiging tila nga ba tagasagot o taga pagtanggol umano. At yun, tuloy pa natin. ihayag ko doon, ipresenta ko? Wala ba siyang sworn statement? Meron. Tinakpan ko ba yung mukha niya? Hindi. Bakit yung dalawang babae tinakpan ang mukha? Ayan. Di ba? Gago! Nanghirap sa inyo eh. Kala ninyo eh. At hindi kami binigyan ng sworn statement. Ano ngayong itatanong ko sa kanya? Walang sworn statement? Senator, syempre, bago ito, kayo pa po yung chairman ng BRC, binabatikos na rin po ng mga tao. Allegedly, yung asawa nyo daw may koneksyon sa mga Discaya. For once and for all, do you want to lay that to rest? Naipaliwanag ko na yun, di ba? We proceeded from an ignorant question. Naipaliwanag ko na yun. Mga ignorante. Okay. So, Yun ba yung issue natin dito? hindi po. Our other, marami po kaming katanungan kung mamarapatin po Okay ninyo. lang. Okay lang. Yung relasyon Yes, ma'am. po ng minority at majority sa Senado ay mukhang talagang hindi na maayos. Ano po ang masasabi ninyo? Paano po ba maisasaayos ang relationship between the minority and the majority? Sa akin palagay, madali naman yun eh. Magkaintindihan lamang kami kung saan patungo ba, ano ba yung direksyon ng pagdinig na yan. Hindi ba pinag-uusapan natin, makita natin ang utak? Tingnan mo yung sinabi ni Senator Lacson. Doon sa kanyang opening statement, last January 19, nung Lunes, let me emphasize one point, sabi niya. We always go where the evidence leads us. Yan. Ang daming niyang binanggit. Number one, halimbawa, nung plenary debate ng budget, panahon ng DBCC, nandun sila. Doon niya dinisclose yung 8 billion pesos in connection with the disclosure of Saldico na merong 100 billion allegedly na pinalagay ni President Marcos sa NEP.
Kinounter niya yon. Siyang nag-conclude, hindi totoo yan, sabi niya. Actually, kanya, ginamit ang pangalan ng Pangulo ni Adrian Bersamin. Paano niya na-conclude yun with certainty? Hindi man lang namin nakausap si Adrian Bersamin, hindi man lang niya pinatawag doon. Si Trigib nandoon. Grabe yun, ha? Tama yun, ha? I mean, bakit hindi pinatawag si Bersamin? Don't tell me, courtesy na naman yan, Lacson! Ang hiling mo sa courtesy. Yan nga no mga kabalits natin. Kung sana'y bakit nga ba no hindi pinatawag ito nga si Bersamin? Ano kayang sa palagay nyo mga kadipunggol natin? At yun tuloy natin. Palusot mong courtesy. Tama di ba? Binanggit na nakakatanggap daw. O bakit di mo pinatawag? Nang malaman natin kung talagang nakakatanggap at baka namang may iba pang nag-utos sa kanya. Bilang executive secretary. O bakit di mo pinatawag? Courtesy? Anak ng courtesy yan? Nandun si Bernardo. Hindi lamang niya pinagharap. Meron general denial si Trigib. Bakit hindi natin busisiin? Akala ko ba, we should always go where the evidence leads us. Wala. Nandun na yung dalawa dahil ba merong general denial si Trigib? Gano'n na lang. Sinabi niya, sabi pa ni Senator Kiko, ibig mo sabihin nagsisinungaling at sinungaling si Jose Bernardo. Yes sir, sabi niya. Pati hindi kumigo si Bernardo. Papayag ba kayo ng kinuha nilang state witness? Sinungaling? Ba't di sila kumigo? Tapos sinabi pa ni Senator Lacson, mahirap pabulaanan sinabi ni Bernardo kasi 2.8 billion nasa GAA. Kinuha sa program fund. So ang liwanag dito, ba't hindi tayo doon pumunta? Bakit ang pinag-uusapan natin dalawang babae na nakatakip ang muka? Nasa rules ba namin yung nakatakip ang muka? Wala. Di ba? Tama Kino-confirm niya pero ayaw naman niya imbitahan yung makakasagot. Di ba? Anak ng tutsa ka. Pero pag kami ang gagawa, wala raw sa rules. Pag sila pwede, kahit wala sa rules, okay lang. Can you see the difference? So, Senator, we do understand the public is really impatient. Gusto nyong magbigay ng inyong report. In the end po ba nakikita ninyo that the blame should be at the doorstep of Malacanang? Hindi, at the doorstep of Lacson. Ay, nako. Sabi nga niya, we always go where the evidence leads. Gusto kong malaman kung talagang doon maglilid. Siya yung chairman Gusto ko doon niya kami dalhin kung saan man yun. Hindi sa akin manggagaling yun. Okay, and balikan ko lang quickly yung majority and minority relationships within the Senate, Senator. Yung minority report kasi was signed by 6 out of 9 members. We know na indisposed po at unavailable si Senator Bato. Pero may reason po ba kung bakit hindi 8 ang pumirma nito? Hindi, pumirma nga si Senador Bato. 6 out of 9 ang pumirma. Ang hindi lang nakapirma, si Senator Alan, may sakit siya nung araw na yon. Si Senator Chis, hindi kasi siya member ng Blue Ribbon. Si Senator Joel naman, sabi niya, bro, pinababasa ko, pinariripaso ko muna sa mga mukhang magtatagal, sabi niya. Napag-usapan na namin, total 6 na yung pumirma. Binigyan namin ng kopya ang opisina ng ating Pangulo ng Senado. Iyon ang dahilan kung doon namin binigay. Hindi sa Blue Ribbon. Ayaw namin mangbastos. Binigay ko na lang namin sa opisina ng Senate President thinking na ang Senate President pwede nilang pag-usapan kahit privately. Ang plano namin doon, makita man lang nila. Diba? Kaya lang, yung media naman na kinausap namin noon, nung una kong ibigyan ng kopya sa... Akala ko naman, kahit papano, ilalabas nila yon para makatulong man lang. Agitated ang tao, kagaya mo ang sabi mo, frustrated, nagagalit na. Kung hindi pa pala kami magtatawag ng press con sa Senate, hindi man lang pipikapin. December 10 pa, ma'am, nung ibigay namin sa opisina ni Senator
Tito Soto. And having said that, Senator, may posibilidad ba na mag-iba yung mga grouping sa Senado? What I mean is that leadership change, is there talk of that? Kasi Sigurado yan. Kahit ayaw aminin ni Marcoleta. slim no nung majority right now. So yung minority is actually in the position. So kung may unsatisfied members of the majority, may ganun po ba? Ay, hindi ko na ano 'yon. Wala akong tinitingnan na ganung anggulo. Hindi 'yon ang aking priority. Ang priority ko matapos natin ito kahit papaano mabigyan natin ng paliwanag ang taong bayan na ito ang pinaka-importante. Kahit sino pang mamuno doon, kahit sino pang maging pinuno, ay sa amin ang importante mapagsilbihan natin ang mamamayan. Kaya lang, Senator Marcoleta, aminin natin, walang mangyayari pag si Lacson na nandyan. Pasensya na ha. Yun na nga ng mga yun na nga ng mga katipunggol na talaga wala umanong mangyayari. Kapag umano ito nga si Lacson ang nakatalaga o ito ang talaga nga nagiging tila nga ba no magiging tagasiyasat no ukol nga sa talaga nga mga issue patungkol nga rito sa mga maanumalyang flood control na to o kung sino ba talagang mastermind nito umano nga korupsyon na nagaganap ngayon sa ating bansa. At yun, tuloy pa natin. Kokontra ako dito ng konti, Senator Marcoleta. Walang mangyayari kung nandyan si Lacson. Kaya tanggalin nyo na yan dyan. Yun lang. Pati si Soto. Pinoproteksyonan lang naman yung amo nila eh. So, doon po sa minority report, wala pong, you were silent. Siyempre, kabahagi ng minority ang ilang senador na involved or tagged, could be involved in the flood control scandal. Pero parang napawalang sala sila. Or at least hindi Sino nyo po? nabanggit yung mga senador po, like Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Kung binasa Jingo. po ninyo hanggang sa kaduluduluhan yung minority report, sinasabi namin dito na meron kaming parang misgiving sapagkat nung mabanggit ang mga pangalan ng tatlong senador na involving ng minority, nag-intervene na po roon ang Secretary of Justice. Maalala ninyo, mga resource persons namin ito eh. Biglang darating ang Secretary of Justice, makikialam doon, kukunin niya, dadalhin sa NBI, pagbalik niya, meron siyang supplemental affidavit. Katulad ni Bernardo halimbawa. Yun. Meron siyang unang affidavit, saka kukuha niya, saka dadala sa NBI, akalain nyo, nakagawa ng dalawang supplemental affidavit nang wala kaming kinalaman. Yung trabaho pa namin yun. Grabe yan ha. Diba? Yung sinasabi kong paulit-ulit sa inyo. Papalit-palit si Bernardo ng kanyang statement. Oh. Doon lang nabanggit ang mga pangalan. Pinalagay namin doon na meron kaming misgivings dito. Kaya namin, kahit na nabanggit ang pangalan, sana hindi ganito ang paraan, sabi namin. Because this is purely legislative investigation. In aid, it is an investigation in aid of legislation. Hindi ito, hindi ito police investigation eh. Ang ginagawa nila, mapapalitan yung unang affidavit ng isang supplemental affidavit, another supplemental affidavit, wala kaming kinalaman. Hindi namin alam kung ano nangyayari. This should not have been happening. Ang tanong kanina kung magkakaayos kami, madali kami magkaayos nito. Kung mag-iisa ang direksyon namin. Kung para sa tao kami. Senator, parang correct me if I'm wrong, na ang impression ko ay para bang niluluto? Ganun po ba ang implication ng sinasabi ninyo? Wala kaming sinasabing ganon. Ang gusto lang namin sabihin, kung talagang we will always go where the evidence leads us, yun ang panatilihin namin. Palaging ganon ang parameter. Kung may ebidensya, yun ang puntahan. Bakit yung sinasabi nilang 8 billion na binibigay ni Bernardo kay Trigib, at si Trigib naman binibigay niya kay Adrian, bakit hindi ito isuyurin natin? Bakit yung sinabi ni Senator Lacson na makita niya yung Cabral file, at least 5 secretaries and undersecretaries were recipients of allocables as shown in the Cabral files. Ba't hindi niya ipatawag yung 5 secretaries? Hindi ba dapat ganito yung gawin natin? Yung Tamarin Street, sa South Ports, binanggit ng dalawang nakamaskarang dalawang
Binibini. Ang pakay lang pala ituro si Diskaya na siya nagpapaalis sa kanila. Yun lang pala yun ba yung Grabe, no? Yung pakay lang ay paalisin si parang idiin lang si Diskaya. It's not really for i-link si Romualdez. Di ba katarantaduhan talaga ni Lacson? Ito nga yung nagiging tila nga bahakbang umano ni Lacson na talagang nais lang na madiin ito nga mga Diskaya o tuluyang talagang dito lang mabaling ang lahat nga ng mga umano yan nangyari o mga pangyayari at ito nga tila nga ba ay tuluyang matupok at tuluyang sisihin nga ng ating mga kababayan. At yun, tuloy pa natin. Malupit mo, Lacson. Isa kang malupit na tagapagtanggol. usapan natin? And why did they concentrate on the problem of coordinate? Alam mo, nung ako yung chairman pa, kung di ako nagkakamali, the first or second hearing pa lang, sinabi ko na, puro mali ang coordinates nito. Ngayon, siguro kalahati nung hearing, yun ang pinag-usapan nila, they confirmed that the coordinates are really wrong. Sinabi ko na ito September pa eh. Ano, uulitin na namin yun? Yung ba yung gustong marinig ng tao? Ang gustong marinig ng tao, hindi mga wrong coordinates, sinabi ko na yun eh. Ang gustong makita ng tao, sino ba may utak nito? Yan. Nilimas na ang kaban ng bahay. Hindi yung lintik na coordinate. Hindi, hindi coordinate. Yun na nga, coordinate nga. Kung saan yung lugar. Di ba? Yun yung kasi pinagpipilitan ni Lacson eh. Mali yung lugar, mali yung ano. Tapos na tayo dyan eh. Move on ka na. Ayaw mo mag-move on. Di ba? Ayan, hindi ba importante sa atin yun? And finally, Senator, there are 3 impeachment complaints filed against the President. Although this may end up in the Senate, ano po ang pananaw ninyo ukol sa... I'm asking because yung complaints link the President to the flood control scandal. Patawarin nyo na po ako kasi hindi ako makakapag-comment yan kasi Yan. sabi mo nga, Magaling it talaga. might lead to the Senate. Kung magkakaganon, magiging senator judge ako, I will not like to preempt this. Ayaw. Pasensya na po kayo. Alright, marami pong salamat sa inyong panahon. Tama naman din yun. Huwag Rod- tayo magagalit doon. Kasi siyempre, kung senator judge ka, hindi maganda na magkasalita ho si Marcoleta ngayon at sasabihin niya yung kanyang opinion patungkol dito sa impeachment ni Marcos. Dapat pagdating sa ganyan, may delikadesa ka naman na tumahimik ka. Hindi ka tulad ng mga ulul na, alam mo yun, na comment ng comment sa impeachment ni BP Sara Duterte. Alam mo ito. Yun nga mga kabalits natin kung saan ito nga si Marcoleta talaga nga may respeto sa mga umano yan nagiging hakbang lalo pat talaga nga may posisyon siyang ginagalawan ng mga kabalits natin na dyan dito pagbibigay lamang umano na talaga nga maaring pagbibigay lamang siguro sa kanya nga dito pagbibigay lamang diyan nga bibigay lamang ng talagang tamang proseso para sa kanya nga nagiging hakbang o mga tugon dito at yun tuloy pa natin. Ito si Marcoleta nasa tamang hulog din to Hindi totoo po, nasa tamang pag-iisip din ito kasi pwede na siyang bumanat sana doon. Kaya lang, sabi niya, hindi tama yun. Bakit ako magsasalita na tungkol dito sa ganitong issue? Magiging senator judge ako dyan di ba? O yun. Kaya, alam mo, ito lang masasabi natin. Ako, naniniwala ako na hanggang hindi mapalitan si Lacson, walang mangyayari sa Blue Ribbon Committee hearing na yan. Paikot-ikot lang. As a matter of fact, nililigaw nga ni Lacson yung usapan Ang gusto malaman, tama siya ang gustong malaman ng taong bayan ay yung sino ba ang mastermind? Diba? Sino? Yun lang. Tangina paikot-ikot Ang daming gustong puntahan ni Lacson para patagalin. Di ba? Ay, nako, Lacson.
At yan nga mga kabalits natin, no, mga ilang naging tampok dito nga no, sa Pinas News Insider, no, na kung saan ito nga, yung mga umano yan nagiging hakbang nga ni Marcoleta at yung mga nagiging tugon ukol nga no, sa mga nagiging galaw o hakbang din ito ni Lacson, lalo pat no, may hindi maganda umano nga nagiging tila nga ba naaamoy no, sa nagiging galawan nito o talagang may mga umano yan nagiging maling pagtugon ukol nga sa mga testigo na umano talagang itong si Lacson ng tila nga ba ay nagiging pananggari ito o nagiging tagasagot no sa katanungan ng mga sa mga pinupukol at binabato nga nito ni Marcoleta. At diyan nga patuloy yung nagiging tila nga ba pagpapaliwanag at linaw umano ni Marcoleta sa mga nagiging ganyang hangarin o galawan o tila nga ba ito yung nagiging kanyang mga pagbibigay no hakbang at tugon no sa mga gantong nagiging di magandang para sa kanya sa hindi nagiging magandang layunin ukol nga no sa kanilang pag-iimbestiga patungkol dito sa maanumalyang flood control na to na sana nga patuloy nang tuluyan niyang mabigyang hustisya o talagang may labas na ang katotohanan sa likod ng mga umanay mga pandarambong no sa ating bansa at tuluyan niyang mapatawan ng parusa itong mga sangkot dito no. At yun muli. At yun kayo na lang bahala nga At dyan ay kayo na lang bahala magkomento pa naman nais pa i-komento patungkol diyan. At muli, syempre ito muli ang yung WB hanggang sa muli. At yan nga no, at yung iba pang mga nagiging tampok na pagpapahayag dito ni Banat Bay no. At kayo na lang bahala magkomento pa naman nais pa i-komento patungkol diyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo no sa ating mga tagapanood at subscribe kayo sa ating channel. At yun mga kadipunggol hanggang sa muli nating pagkikita.